siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ginugunita natin ngayon si San Buenaventura, Obispo at Pantas ng Simbahan. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa katurungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at ng mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin, kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog.
ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog, bagamat ang mga turoy hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo bang ngitian ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, tila ba kakaiba ang mga narinig natin kay Jesus kumpara sa kanyang karaniwang mensahe ng kapayapaan. Sinabi ni Jesus na dumating siya hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak, na nagmumungkahi ng pagkakahati-hati kahit sa loob ng mga pamilya. Mga kapatid, ipinapaalala nito sa mga nagnanais sa sumunod kay Jesus na ang pagiging alagad ni Jesus, ang pagiging tagasunod ni Jesus ay nangangailangan ng matinding katapatan, higit sa anumang relasyon o kaginhawahan sa mundo. Kaya nga, ngayong araw na ito, magandang tanungin natin ang ating sarili. Kamusta ba ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus? Kamusta ba ang iyong personal relationship with Jesus? May lalim ba? Pinahahalagahan mo ba ang iyong ugnayan kay Jesus? Si Jesus ba ang laging una sa iyong buhay? Ipinapakita ni Jesus na dapat natin unahin ang ugnayan sa Kanya higit sa lahat. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagsasakripisyo, kahit pa ito ay magdulot ng di pagkakaunawaan. Kaya nga dapat, laging si Jesus ang una sa buhay natin. Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Kay Jesus, nakaugat ang lahat. Kay Jesus, tayo huhugot ng lakas upang makapagpatuloy sa buhay. Kaya dapat, si Jesus ang una sa ating buhay. Hindi ang kung sino man, hindi kung ang ano paman. Kaso, tila ba minsan, nababaliktad na. Maaalala lang si Jesus kapag may sakit lang. Maaalala lang si Jesus kapag naghihirap lang. Naaalala lang magdasal kay Jesus kapag may problema na lang. Naalala lang lumapit kay Jesus kapag ka may hihilingin lang. Sana, sa buhay natin, sa kagalakan at kalungkutan, si Jesus ang kapiling. Sa tuwa at pagkalugmok, si Jesus ang kinakapitan. Sa pagtawa at sa pag-iyak, si Jesus ang kasama. Sapagkat si Jesus ang dapat laging una sa ating buhay. Si Jesus ang dapat sentro sa ating buhay. At hindi ikaw, hindi ako, kung hindi si Jesus. At mga minamahal na kapatid, kung si Jesus ang una sa buhay natin, tayo ay handa na laging bitbitin at dalhin ang krus. Sapagkat ang pagkuha at pagpasa ng krus ay simbolo ng pagtanggap sa mga paghihirap at pagsubok na kaakibat ng pagsunod kay Jesus. Ito ay tanda ng tunay na debosyon at pagtalikod sa sariling kagustuhan para sa mas mataas na layunin. Tayong mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kinakailangan laging handa na pasanin ang krus. Laging handa na harapin ang mga paghihirap, pagsubok at paglimot sa sarili upang si Jesus ay maipakilala sa sanlibutan. Sa pagpasa natin ng krus sa buhay,
Sa pagtanggap natin ng krus ng pagsunod kay Jesus, ipinapakita natin na tayo ay handa ng limutin ng sarili. Tayo ay handang maghirap at talikuran ng iba upang ang mga aral ni Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay maipahayag sa sanlibutan. Sapagkat hindi lahat ay tatanggap sa kanyang turo. Marami ang tumatalikod sapagkat ayaw magpatawad. Marami ang tumatalikod sapagkat hindi kayang panindigan ang katotohanan. Marami ang nagbibingi-bingihan sapagkat hindi kayang isabuhay ang aral ni Jesus. Ikaw, handa ka bang tanggapin ang krus? Handa ka bang magpasa ng krus? Handa mo bang limutin ang iyong sarili para kay Jesus? O tatalikod ka din? O baka naman magbibingi-bingihan ka na lang din? Tanggapin natin ang krus. Tanggapin natin ang aral ni Jesus. Tanggapin natin ang mga tagasunod ni Jesus. Sapagkat ang pagtanggap sa mga tagasunod ni Jesus ay katumbas ng pagtanggap kay Jesus at sa Diyos Ama. At kahit simpleng gawa ng kabutihan, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, tulad ng pagbibigay ng malamig na tubig, ay may malaking halaga sa kaharian ng Diyos. Kaya, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Narinig din natin ito sa ating unang pagbasa. Sapagkat ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa ay hindi nasasayang. Kaya lagi tayong gumawa ng mabuti. Lagi natin makita si Jesus sa ating kapwa. Kaya nga, gusto mo bang tunay na maging masaya? Live a life of joy. And how do you spell the word joy? J-O-Y. Jesus first, others next, and yourself last. Do you want to live a life of joy? Laging unahin si Jesus. Jesus first. Si Jesus ang sentro ng iyong buhay. Ang tunay na pagmamahal at katapatan kay Jesus ay nasusubok sa mga panahon ng kahirapan. Pero si Jesus pa rin dapat ang una sa ating buhay. Jesus first, others next. Laging gumawa ng mabuti sa kapwa. Huwag mapagod na maging mabuti. And yourself last. Panghuli ang sarili. Paglimot sa sarili upang si Jesus ang manguna at ang kapwa ay matulungan. Sa gantong pamamaraan ng pamumuhay, tunay na ligaya ang mararanasan. Isang kagalakan na walang makapapantay. Live a life of joy. Jesus first, others next, and yourself last. Sapagkat kay Jesus lamang natin ito matatagpuan. So that in all things, God may be glorified. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan
naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya at kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Tahimik nating banggitin ang ating mga dalangin at mga kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, Santa Teresita, San Buenaventura, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang nawa ko ng katawan tubo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo, nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.